dinadanas ng ating mga kababayan dito sa Siquijor dahil nga sa kakulangan ng pag-provide ng kuryente, ng power. At nagkaroon ng sitwasyon na napakahaba ng blackout. Kung minsan yung mga ibang residences, may kuryente sila 2 oras lang, 5 oras lang sa isang araw. Hindi pa yata pwede si Sandro? Namin yun. So because hindi pa pwede si Sandro, mga kababayan. The people are the ones, the victims of this situation are the ordinary people of Siquijor. And they cannot go about their business. Yung pa naman, Siquijor is growing so quickly at nagiging tourist destination ng Siquijor. They are losing that opportunity to develop dahil nga dito sa kakulangan ng kuryente. Kaya ang ginawa natin, at least in the short term, nagpapunta tayo rito ng mga genset, na malalaking genset, 2 genset galing Palawan. Wow! Naayos naman yung problema doon, kaya pwede nang dalhin dito. That will, the gensets are arriving tonight and tomorrow. So, pagka naikabit na yon at mapaandar na yon, kompleto na ang supply. But this is a temporary, that will be a temporary solution. Kailangan natin makahanap ng permanent solution para yung SIPCO ay yung kanilang commitment para mag-provide ng kuryente sa tao to the cooperative. The cooperative is paying SIPCO properly. At we have to coordinate the different power plants nga sa ngayon hindi pa nagagawa. Ito nga, kung titignan natin itong planta, medyo hindi masyadong magandang maintenance. Kaya nakikita natin paano nangyari ito na hanggang ngayon hindi tayo makapag-garantiya ng full service ng ating kuryente. So for our short-term solution, yun na nga, yung 2 genset. Tapos we have given ourselves, sa usapan namin, we have given ourselves a deadline of 6 months for this short-term solution. By 6 months from now, we will then impose whatever new arrangements that we have to do so that 6 months from now, we do not have to resort to the emergency gensets. Now we have to think about fuel supply. Now we have to think about the development of even the transmission lines. We also have to make sure that the generators are working properly. Lahat ito kailangan natin maayos. We have to do this. SIPCO has to live up to its commitments. Ang problema, meron na talagang permanent damage na nangyari sa sistema. Kaya isa pa yan, kailangan natin ayusin. Nagkaroon ng damage dahil hindi umaandar na mabuti. Kaya kailangan natin i-resolve yung problema yun. But that's it. So for now, we have a solution. We will be able to provide power to the island of Siquijor, and we will be able to do that for the next 6 months. Makikita natin ang Siquijor, mga kababayan, sa mga siguro mga 1 taon. Baka masasabi natin na talagang maraming tourist spot na, no, or turista ang pupunta diyan dahil nga po yang ginawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na ang problema nila ay maibsan, lalo na yung kuryente, tubig, mga kababayan, at pagagandahin pa po sigurado yan, mga kababayan. Talagang masasabi natin na ang mahal na Pangulo, pag yan ang umaksyon, mga kababayan, at nakikita niya, no, para sa taong bayan nito, no, talagang maiibsan po yan, mga kababayan, ang mga problema na yan. Panigurado yan. Mga kababayan, palike po at pa-share ng live ng video natin. Meantime, in the 6 months, in the interregnum, pag-uusapan namin na mabuti, we will be talking very seriously with SIPCO to make sure that they, as I said, live up to their commitments at maibalik natin sa tamang sistema ang pag-provide ng kuryente rito sa Siquijor. So that's the situation that we have right now. Okay? Good morning. Yan ang dapat. Ano po yung assessment natin sa base sa ating ginawang inspection po dito, sir, sa SIPCOR, sir? Yun, that's what I just said. That is the assessment. The assessment is that the SIPCOR has to come up with, has to live up to their commitments. Maraming kakulangan.